Hanga nila, wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng isang ina. Walang inang matitiis ang isang anak. Lahat ibibigay, lahat gagawin, lahat ng buti niya ang hagad. Buhay man ay handang ialay para lamang sa kanya. Isang halimbawa si Nanay Wilfreda de la Vega. Nakatira sa Riles ng Divisoria. May 3 anak. Ang 2 may kanya-kanyang buhay. Isa na lang ang nasa piling ni nanay. Subalit maski siya ay nawalay na rin sa kanya. Kasalukuyan nakakonfine sa National Mental Health si Rosemary, ang bunsong anak ni nanay. Si Rosemary ay nagkaroon ng konting diferensya sa utak. Tumalon siya sa isang gusali ng walang kadahilan. Kami sa may release, kaya ang ganyan yung paan niya, ang itim. Dahil naluluto, dito siya natutulog. May stretcher siya dyan. Tapos, kapag dating ng hapon, pupunta na kami doon. O paano nga naman di maano yung utak mo? Isang ulan, araw, o yung baga mo. Yun nga. Yun nga, na parang nakitaan siya na may sakit siya sa baga. Kaya doon siya nilagay sa cottage 5 sa TV dot. Kung minsan, natatakot na din siya sa kaligtasan ng anak sa mental, ngunit wala itong magagawa. Naikwento na lamang ni nanay ang isa niyang karanasan na minsang pagdalaw niya doon. Iyak na lang ang kasi. Meron nga ako doon, inano kasi sabi ko, ba't ganyan ang lakad mo? Sabi sa akin, kasi nga kuba-kuba ako. Bagong pasok lang yun. Sabi ko, masakit ang ganito ko eh. Ba't ilang taon na ba kayo? 64. Ay hindi, bata pa kayo. Bigla ba naman ako tinulid at ginanyan ako. Muntik pa tumabakli oh. Buti may mga tinggan sa loob. Sabi, hindi, huwag mong gaganyahin yan. Sabi niya, yun, kinalig siya. So, paano hindi ka matatakot mga kasama mo dun, mga baliw? Habang kausap ko si Nay Freda, napaisip ako. Sa mga gantong pagkakataon, nasaan na ang ating gobyerno para tumulong sa ating mga kababayan? Kasi hindi naman siguro mahirap makita ang gantong sitwasyon. Maski nga sa mga kapwa vendor si Nay Freda ay alintana din ang kanyang pinagdadaanan. Dari siya sa Luzon. May anak siya sa amin kasi sa Nesta. Taga-Caloocan siya. Kawawa rin, wala na pamilya ko ang masyado. Yung buhay niya, sarili niya lang. Pati asawa niya, kanina. Mahirap ang buhay ni Frida. Kaya anak niya na na-hospital pa. Wala pa lang makalabas, siguro sa hospital pa. Anak niya. Patas ng gastos ni Frida sa anak niya. Mangingi pa ng tulong sa mga vendors. Hindi pa tulong si Frida. Ngunit sa kasamaang palad, wala din naman silang magagawa. Gusto sanang kunin ng 2 pang anak si Nanay Wilfreda, ngunit hindi ito sumasama. Siyempre, doon na naman siya, nagbalisa na naman siya. May sakit na, doon siya umiihi sa kwarto, dumudumi. Sabi nung anak ko lalaki, kailangan daw, i-distansya ko na raw yun. O, di ba masakit yun? Itapon. Ganun. Dali mo na nga yan doon, tapon mo na nga yan si Rosemary. Sabi niya. Kasi, ano na naman yan, nagbabalisa. Ikaw, kapatid ka, sasabihan mo yung kapatid mo ng ganun. O, ba't sasabihan mo ng ganun? Kapatid mo yun eh. Kaya kung minsan naisip ko rin ganun, buti lang nalalapitan ko sa National Mental Health, mababait sila. Nagpa siya akong samahan si nanay sa Cottage 5. Papunta pa lamang kami, emosyonal na si Nanay Freda. Hindi niya pigilang mapaluha sa lubos na katuwaan. Ngunit pagdating doon, hindi na ako pinahintulutan ng mga gwardya na makapasok at kumuha ng footage para na rin sa security ng ibang mga pasyente. Ayos na rin yun. Kasi kahit papaano ay makakapiling ni Nay Freda ang kanyang anak. Sa pagkasaksi ko sa kalungkutan ni Nanay Wilfreda, napagtanto ko na kung minsan ay mga bagay o tao tayong nababaliwala sa ating buhay. Ngunit hanggang sa dulo, hindi mawawala ang uhaw ng isang ina na pangalagaan ang kanyang anak. Hanggang sa dulo, lagi siyang nandyan at hindi sumusuko. Sa piling ni nanay.
magdadasal ka na lang na siguro naman, hindi naman ibibigay siguro ng Diyos yan kung hindi mo kaya, di ba? Pag susuko ka, talo ka. Di ba? Talo ka pag kaya kailangan,